Kung hindi itutuloy ang impeachment para matanggal ang VP Sara, abay susuportahan naman nila ang investigasyon laban sa mga Duterte na posibleng maging dahilan din para magkaroon ng warrant of arrest laban kay VP Sara. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click ko na yan, Jervis TV, Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's video sa politics style guys. Harry Roque, nangangamba na sa pagpasok ng ICC, baka arestuin daw itong si Duterte o Rodrigo Duterte at si VP Sara. Kaya nangangamba siya ngayon guys, di ba? Kasi nagpa-press con sila. At siyempre pagka naaresto yan, halimbawa lang, malaking dagok sa political career ng mga Duterte. Saka aabot pa ba yan ng 2028? Kung sakali nga, pumasok ang ICC at maaresto ang mag-amang Duterte. Kasi guys, di ba, kung maalala nyo, na-report dati yan ng Vera Files kasi na baka masangkot din o madamay, di ba, o sabit itong si Sara Duterte kasi yung usapin sa ICC o yung crimes against humanity, mayor si Inday Sara nung panahon na yun from 2011 pataas, guys. Kaya posible silang masangkot sa pag-aresto ng ICC kung papapasukin ni BBM. So narito muna guys, panoorin nyo muna yung kung saan mismo nanggaling. So hindi marites to guys, mismo kay Harry Roque nanggaling to. Kung paano niya inisip, tapos magbibigay tayo ulit ng reaksyon, dalimin pa natin ng maigi. Alright? So, pasok Harry Roque. Balita ko pa, dahil ako naman po galing dyan sa Kongreso, abay sa susunod na linggo, aaproban na raw yan sa plenaryo. Yung Abante resolution. Ewan ko nga bakit biglang minadali? May natanggap umanong impormasyon si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque na aaprubahan ng Kamara ang resolusyon na inihain ni Representative Bienvenido Abante para makipagtulungan ang pamahalaan sa International Criminal Court o ICC. Layon umano nitong usigin ang mag-amang Duterte at mawala sa politika. Kung hindi itutuloy ang impeachment para matanggal ang VP Sara, abay susuportahan naman nila ang investigasyon laban sa mga Duterte na posibleng maging dahilan din para magkaroon ng warrant of arrest laban kay VP Sara. Naniniwala din si Roque na abogado rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may basbas ni House. So yun guys, napanood nyo, di ba? Talagang naggagalit itong si Harry Roque sa kakapagtanggol sa mga mag-amang Duterte. Kasi guys, yun na nga, nabalitaan kasi nila na yung Kongreso, talagang next week yung nasabi niya, ipapasya na yung resolution na yan. At kung pumasa na yan, mag-iba ang hihip ng hangin. Pero bago yan, sinabi ni Inday Sara guys, ito ang kanyang statement, di ba? Sabi niya, yes po, kasi tinatanong siya dito regarding sa ICC. Sabi niya, yes po, nagbigay na po ng deklarasyon ang ating Pangulo regarding sa hindi pagtanggap ng ICC dito sa ating bansa. Kaya po, nag-release tayo ng statement at nag-request sa ating mga members of the House of Representative na respetuhin naman natin ang deklarasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So yan guys, kumbaga dito guys, pinaalalahanan niya yung mga kongresista. Kaya nga naglabas na ng statement na sinasabi niya dito, itong stand ng Pangulo, napakalinaw, di ba? Na hindi niya papapasukin ang ICC. Noon yun guys, noon yun, di ba? A year ago. Noon yun, ganun ang stand ng Pangulo. At ngayon, nakikiusap siya sa mga mambabatas. Sabi niya, hinay-hinay lang kayo. Hinay-hinay lang, dahan-dahan lang kayo kasi nagulat sila, di ba? Bigla may 3 resolution kagad, guys, na
na ipasa na, i-approve na para papasukin na yung ICC. So medyo na-alarma sila dito. Unang-una nga si Harry Roque, yan, nagwawala na si Harry Roque. Si Inday Sara naglabas ng statement, kaya sabi ng mga DDS, wow, iba to. Iba to, naglabas si BP Sara nung statement. Hindi naman to naglalabas ng statement eh. Sa 6 na taon ni Duterte, sabi niya, ang kanyang tatay, hindi naman ito pinagtatanggol. Pero ngayon, pinagtatanggol, sabi niya, iba to. Bilib na bilib sila, guys. Na naglabas daw si Inday Sara. May problema ba ng tao yan kung hindi niya pinagtatanggol ang tatay niya sa loob ng 6 na taon? Problema nila magkamayan. Kaya huwag yung sabihin na hindi nagtatanggol kakaiba. Problema na nila, bakit hindi niya ipagtanggol? Kasi una, hindi sila, marami yata silang hindi na pagkakasunduan. So, pero ngayon, wala na silang makapitan, di ba? Sila na lang ang nagkakapitan. Kasi nga, dahil nga, yung halos buong kongreso, wala na. Na kay Romualdez na. Kaya nga, di ba, sabi ni Harry Roque, guys, hindi lang natuloy, sabi niya, ang utak niyan si Martin Romualdez eh. Siya may pakana niyan. Pero tinanggi na yun ni Martin Romualdez. Pero siyempre, totoo naman sinasabi ni Harry Roque. Natural, may blessing yan ni speaker. At hindi niya pwede sabihin na sa media na siya may pakana. Ay, politika yun eh, Harry Roque, para naman baguhan ka sa politika, di ba? So, may politika pa rin yan. So, pagkatapos i-declare yan ni Sara Duterte, kahapon lang, naglabas naman ng statement itong si BBM. Ang sabi niya, di ba, tinanong siya ng media, ambush interview, guys, regarding sa ICC. So, ang sabi niya, as I have always said, that there are still some problem in terms of jurisdiction and sovereignty. Now, if we can solve those problems, then that would be something else. But medyo may fundamental yung mga question na gano'n. So, sabi niya, may mga problema pa sa jurisdiction. There's always question, ito. Should we return under the fold of ICC so that I again understudy? So, we'll keep looking at and see our option are. So, yun guys, binuksan pa yung posibilidad. Pinag-aaralan daw, kahit si Remulla guys, di ba? Kahit si Remulla, pareho lang statement, pag-aaralan ng pagbubukas. Lalo na, hindi lang basta pagbubukas, pagbabalik pa ng ICC dito sa ating bansa. Kaya kung maalala nyo, 2019, nag-withdraw ang Pilipinas. Di ba? Nag-withdraw dahil nga iniimbestiga itong si Duterte sa kanyang war on drugs, sa crimes against humanity. Kaya, paano ngayon yan, di ba? Sabi ni Sara, irespeto nyo ang Pangulo, ito na yung stand niya. Pero kahapon guys, nang iba na, may opening na ng pagpasok ng ICC at pagiging pagbalik ng member ng ating bansa. So, narito guys, yung report naman ni Ed Lingaw, guys. Ang kanya report galing dito, mas malalim pa. Di ba? Kasi ang sinasabi ng mga DDS vloggers, wala yan, ano lang yan, salita lang yan. Wala naman laman yan, walang sisiyo, di ba? So natin guys, panoorin muna natin ang video. Pasok. Kung meron sagot na medyo nakakainis, yun po yung sagot na pag-aaralan natin yan. Sa pananaw kasi ng marami, yan ang sagot na medyo dekahon at wala naman talagang laman. Pero nung tanungin ang Pangulo kung babalik ang Pilipinas sa ilalim ng International Criminal Court, ay yan mismo ang sagot? Aba, headline yan. Ang sabi kasi ng Pangulo, should we return under the fold of the ICC? That is again under study. Dagdag pa ng Pangulo, titignan nila ngayon lahat ng mga options ng gobyerno sa bagay na yan. Bakit po ito malaman? Dahil unang-una ang kanyang predecessor, si Pangulong Rodrigo Duterte, ang nagpatiwalag sa Pilipinas sa ICC noong March 2019. Yan ay matapos i-anunsyo ng ICC ang investigasyon laban kay Pangulong Duterte para sa charge na crimes against humanity. Pangalawa, si Pangulong Marcos ay tumakbo sa ilalim po ng Unity Coalition kasama si Sara Duterte, ang anak ng dating Pangulo. At pangatlo, noong Agosto 2022 lamang, malinaw ang bitaw ni Pangulong Marcos. Wala po siyang balak ibalik ang Pilipinas sa jurisdiksyon ng ICC o papasukin ng mga investigador ng ICC dito sa Pilipinas. Kaya't ang tanong ngayon ng marami, bakit biglang sinabi ng Pangulong Marcos na pinag-aaralan nila ang pagbabalik sa ilalim ng ICC? Nagkamali kaya ang Pangulo o nagkamali tayo ng pandinig?
Pero may pahabol ang Pangulo na lalong nagpalito sa marami. Ang sabi ng Pangulo, hindi pa rin tama na banyaga ang magdidikta kung sino ang aarestuin o ikukulong. Kung sakali kasi, isang sintomas lamang ito ng nagbabagong mga alyansa sa ating politika. Sa Kongreso nito lamang nakarang linggo, biglang pinag-uusapan ng posibilidad na payagan ng ICC na pumasok sa ating bansa, bagay na halos imposible dati. Balikan lamang po natin ang mga pangyayari at ang mga pwedeng mangyari. December 2000, pumirma ang Pilipinas sa Rome Statute, ang tratado na bumubuo sa International Criminal Court. Agosto 2011, niratipikan ng Senado ng Pilipinas ang Rome Statute. Matapos po nito, ang Pilipinas ay napasa ilalim na po ng jurisdiksyon ng International Criminal Court. Marso 2018 naman, formal na sinabihan ng Pilipinas ang ICC na aatras na ito sa Rome Statute. Ayon po sa Article 127 ng Rome Statute, maaaring mag-withdraw ang isang bansa matapos magbigay ng written notice sa Secretary General ng United Nations. Ang withdrawal na ito ay magiging formal matapos ng isang taon. Ayon din sa Article 127, ang mga nasimulan ng imbestigasyon ay hindi ititigil dahil lamang sa withdrawal ng isang bansa. Ano pa man, ang tanong ngayon, kung sakali lang na gustong bumalik ng Pilipinas sa ICC, paano ito gagawin? Ang problema, wala pong probisyon sa Rome Statute kung paano bumalik sa jurisdiksyon ng ICC ang bansang dati nang tumiwalag. Ayon kay Attorney Gilbert Andres ng Center for International Law, ang ibig sabihin po nito ay kailangan ulitin ng Pilipinas ang pag-acquire ng membership sa ilalim ng Rome Statute. Ibig pong sabihin, kailangan na namang ratipikahin ng kasalukuyang Senado ang Rome Statute kung sakaling ito ay pipirmahan at i-endorso ng Pangulong Marcos sa Senado. Posible bang mangyari ito? Yan po ang hindi ngayon malinaw. Pero ang sabi nga ni Atty. Andres, sa politika, mabilis naman magbago ang ihip ng hangin. Mga kapatid, So yun guys, napanood nyo, di ba? So very exciting to, di ba guys? Kasi kung mag-rejoin pala tayo ulit sa ICC, kailangan muling gawin kung ano yung ginawa nila dati ng mga senador. Kasi nga, di ba, inapprovean yan. Pirmado tayo, ang sponsor niyan, itong si Miriam Defensor Santiago. At kasama rin pumirma ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi guys, malaking komplikasyon din to. At yung pag-aproba ng ICC na yan, makikita ng international community na tumutupad tayo sa rule of law, lalo na sa international, di ba? Kaya nga, sabi ng mga DDS, hindi, wala nang jurisdiction ng ICC na yan. Kasi nag-withdraw na tayo, di ba? Pero matibay ang sinabi ng Korte Suprema. Ito guys, the International Criminal Court retains jurisdiction over any and all acts committed by the government actors until March 17, 2019. Hence, withdrawal from statute does not affect the liability of individual charged before the International Criminal Court for acts committed up to this date. So, Supreme Court in Pangilinan V. Cayetano, March 16, 2021. So, yun ang tayo ng Korte Suprema. Kaya malinaw na may jurisdiction pa. Kaya abangan natin to guys. Marami pa ang pwedeng mangyari. Alright? So, abangan niyo po sa susunod vlog. Thank you very much.